Magandang tanghali po, oras na para sa maiinit na balita. Unahin na natin kumustahin ang sitwasyon sa Cagayan. Connie Rafi, sa mga oras na ito ay patuloy na nakakaranas ng pabugso-bugsong pag-ulan dito sa bayan ng Lalo sa lalawigan ng Cagayan. Dulot nga po yan ng bagyong Krising. Pero Connie, doon sa mga nadaanan natin na ilang pang mga bayan patungo dito sa lugar ay malakas ang buhos ng ulan. Umaga pa lang ay pabugso-bugso na ang pag-ulan sa Tuguegarao City. Sa bayan ng Igig, halos mag-zero visibility sa Maharlika Highway, kaya nagmenor ang mga sasakyan. May ilang bahagi ng kalsada na gutter deep ang pagbaha. Malakas din ang buhos ng ulan sa bayan ng Amulong. Ganyan din ang sitwasyon sa isang bahagi ng bayan ng Gataran, kaya iilan na lang makikitang motorisa sa daan. Ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kahapon pa nagtaas ng red alert status. Mahigpit na binabantayan ng 15 coastal municipalities. Pinag-iingat ang mga residente sa banta ng storm surge o daluyong. Ipinagbabawal din ang paglalayag, pangingisda at paglangoy sa buong lalawigan. Handang-handa na rin sa 7 quick response stations ang mga search and rescue equipment. Dahil naman, Connie, dito sa patuloy na nararanasan na pag-ulan dito sa lalawigan ng Cagayan, mahigpit na minomonitor ng mga otoridad yung antas ng tubig sa Cagayan River at iba pang tributaries nito, gaya ng Pinakanawan River at Chico River. Yan muna yung latest mula dito sa Cagayan. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, James Agustin. May mga lugar pang nagsuspindi ng klase dahil pa rin po sa masamang panahong dulot ng bagyong Krising at Habagat. Wala pong pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong eskwelahan sa Mandaluyong at sa Talisay, Negros Occidental. Ngayon din sa mga lalawigan ng Bataan, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Negros Oriental. Kanselado na rin ang panghapong klase mula kinder hanggang grade 12 sa lahat ng public schools sa Quezon City. Kasama raw dyan ang Child Development Centers at Alternative Learning System. Sa Quezon Province, wala ring pasok ang kinder hanggang grade 12 sa public at private schools doon. Shift naman muna sa online o modular learning ang lahat ng antas sa Muntinlupa. Wala rin muna ang in-person classes, ang kinder hanggang grade 12 sa Taguig. Tutok lang po sa Balitang Hali para sa iba pang anunsyo ng class suspensions. Habagat naman po ang nagdulot ng masamang panahon sa ilang lugar sa Western Visayas. Dahil sa pag-ulan sa Sebaste Antique, nagka-landslide sa Barangay Abiera. Bukod po sa mga natumbang puno, 3 bahay ang natabunan. Ang isa sa mga ito halos umabot na sa bubong ang gumuhong lupa. Isang lalaki naman ang tinangay raw ng baha sa Barangay Bakalan. Patuloy ang paghahanap sa kanya. Binaharin po ang bayan ng Kulasi. Bukod sa mga kalsada, pinasok na rin po ng tubig ang ilang paaralan. Sa Negros Occidental naman, isang kabaong ang inilipat sa gitna ng buhos ng ulan sa Kabangkalan. Binaharaw kasi ang bahay kung saan ito unang nakaburol. Hindi rin nakaligtas sa baha ang babuyan na ito sa Barangay Karadyoan sa Himamaylan. May mga residente sa iba't ibang lugar sa probinsya ang inilikas dahil sa pagtaas ng tubig. Binaharin po ang ilang probinsya sa Mindanao dahil din sa hanging habagat. May naitala ring pagguho ng lupa. Balitang hatid ni Bam Alegre. Dahil sa malakas na ulan sa Zamboanga City, umabot hanggang Bewang ang baha sa Barangay San Jose Gusu. Gumamit ng rubber boat ang mga rescuer para ilikas ang ilang residente. Nasira naman ang ilang bahay sa coastal area dahil sa malakas na alon at hangin. 2 barko ang sumadsad sa dalampasigan ng Barangay Maasin. Isang passenger vessel naman ang halos dumikit sa seawall sa RT Lim Boulevard. Kwento naman ni Hughes Cooper Julius Sino Haiktin, nabagsakan ng puno ang bubong ng kanilang bahay sa Dapitan, Zamboanga del Norte. Dulot daw ito ng malakas na ulan at hangin. Ligtas naman ang kanyang pamilya. Sa Lebac, Sultan Kudarat, pinasok ng baha ang isang bahay sa Barangay Purikay. Galing daw ang tubig sa umapaw na kanal. Ayon sa Lebac MDRMO, mahigit 100 pamilya na apektuhan ng baha sa 7 barangay. Sa bayan ng Kalamansig, gumuhong lupa at kahoy ang humambalang sa isang kalsada sa Barangay Sabanal dahil sa patuloy na pag-ulan. Ayon sa Pag-asa, hanging habagat na nagpapaulan sa mga probinsya sa Mindanao. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay po sa kahandaan at pagdugon naman sa mga lugar na apektado ng bagyong Krising at Habagat, kausapin po natin si Office of Civil Defense Spokesperson Junie Castillo. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali.
Magandang umaga, Connie. Magandang umaga sa ating mga viewers. Yes, sir. Bago po base po doon sa latest assessment ninyo, anong mga probinsya o rehiyon ang matinding maapektuhan kaya itong bagyong Krising at maging ng pinalalakas itong habagat? Opo, medyo malawak nga po ang tinitingnan natin ng mga rehiyon na maaapektuhan itong bagyong Krising kasi kumbaga hinihila nito ang hanging habagat. In terms of mga probinsya po at saka mga rehiyon, yung bagyong Krising po, so ang inabangan natin itong Northern Luzon regions, no? Pero ang sinasabi nga po ulit natin, dahil hihilahin ito ang bagyong Krising, ang buong Luzon po at saka ang Visayas and some parts of Mindanao ay kumbaga tinututukan din po natin ito na maaaring maapektuhan din po. Kumbaga dun sa mga walang bagyo naman, habagat ang problema. May mga bilang na ho ba tayo ng pamilya o individual na kinailangan pong ilikas bunsod ng mga pag-uulang ito? Opo, sa mga apektadong pamilya po as of 9 a.m. po, no, meron tayo nakatala na 7,500 families at saka ang mga 177 families po na ito ay mga nasa loob ng evacuation centers na mga inilikas. Although meron din po mga inilikas na wala po doon sa loob ng evacuation center at nasa mga kamag-anak po at sa mas ligtas na lugar. Ano yung mga parameters po na tinitignan natin kung patuloy na iiral itong red alert status? Opo, sa red alert status po kasi, no, ang tinitingnan natin sa ngayon talaga ay yung buhos ng ulan na maaaring magpabaha at saka magkaroon ng landslide, no. Kaya nga po naka-red alert status pa po, no. In fact, sa ilang sandali po, no, magkakaroon ng briefing po, no, kasama ang ating Pangulo at saka ang ating mga response agency po, kabilang na dyan po ang DSWD, ang DILG, ang ating DOST, at saka ang Department of Health at iba pong mga ahensya pa. Meron pa ba kayong mga ginawang adjustments sa OCD pagdating po sa quick response? Ngayong may pagbabago syempre sa inyo pong liderato. Sa ngayon po, no, itinutuloy natin yung kung ano man yung mga dating ginagawa natin na mas pinalakas po na para dun sa response mechanisms. At saka especially po, no, ang ating NDRRM Operation Center natin sa Office of Civil Defense. Ang main function po namin sa ganitong mga panahon ay really coordinating po itong ating mga response agencies na kabilang po dito sa ating National DRRM Council. At syempre makikibalita na rin po kami at makikikamusta doon sa kahandaan po naman ng OCD matapos makapagtala ng minor phreatomagmatic eruption sa Bulkang Taal. Opo, no. Doon sa nangyari kahapon bandang alas 3, na minor phreatomagmatic eruption. Doon naman po kasi sa mga areas po, no, na malapit doon sa Taal, hindi naman po ito nakitaan ng epekto kahapon. In fact, ito yung sinasabi last week, no, na magkakaroon ng pagsabog ay this is just a minor one. So hindi naman po ito At saka ang dito naman po kasi ang permanent danger zone natin dito ay itong Taal Volcano Island. So dati pa man po dahil nakataas naman yung alert level 1 dito. So kumbaga in place naman po yung mga paghahanda doon sa mga area dito. Okay, marami pong salamat sa inyong ibinigay sa aming oras dito sa Balitang Hali, sir. Walang anuman. Salamat, Connie. Yan po naman si Office of Civil Defense spokesperson Junie Castillo. Sa gitna ng paghahanap sa Taal Lake para sa mga nawalang sabongero ay nagkaroon nga ng minor phreatomagmatic eruption itong bulkan. Ayon sa PHIVOLCS, 12 minutong nagtagal ang pagsabog pasado alas 3 ng hapon kahapon. Halos 1 oras lang yan matapos makabalik sa Pampang ang mga kawani ng SOCO at divers ng PCG. Agad din namang nawala ang usok at hinangin palayo sa search area ng PCG. Ayon sa PHIVOLCS, nangyari ang minor phreatomagmatic eruption kapag nagkakaroon ng contact ang magma sa external water gaya ng groundwater, tubig dagat o lawa. Nananatili ngayong sa alert level 1 ang Bulkang Taal. Ang buong lawa ng Taal, ligtas naman daw dahil ang ipinagbabawal ang puntahan ng PHIVOLCS ay ang mismong Volcano Island. Makulimlim at maulan ang panahon dito sa Taal Lake kung kaya ngayong umaga hindi mo na pumalaot itong mga divers ng Philippine Coast Guard para sa kanilang paghahanap sa mga nawawalang sabongero dito sa lawa. Kaninang umaga ay tuloy-tuloy yung katamtamang lakas na ulan at hanggang ngayon ay patuloy itong malakas na pag-ambon at makulimlim at madilim pa rin dito sa ating kinaroroonan. Kalmado naman itong lawa at wala tayong malakas na hanging nararanasan.
Maging itong Taal Volcano ay kalmado rin ngayong umaga matapos nga yung minor phreatic magmatic eruption kahapon ng hapon. Ayon sa post ng PHIVOLCS sa kanilang social media account ay 6 na volcanic earthquakes ang kanilang naitala, 5 rito ay volcanic tremors. Pero hindi natin ito naramdaman dahil mahina lang ang mga ito at naitala ng kanilang mga instrumento sa mismong Volcano Island. Kahapon, matapos ang ilang araw na walang na-retrieve na kahinahalang bagay mula dito sa Taal, 4 na sako ang iniangat mula sa lake bed na kalaunay kinumpirma ng DOJ na 2 sa mga sako ay naglalaman ng mga hinihinalang buto ng tao. Patuloy tayong aantabay kung ngayong hapon itutuloy ng PCG ang kanilang paghahanap at kung gaganda na ang panahon dito sa Batangas. Patuloy pang lumalakas ang Tropical Storm Krising habang ito'y lumalapit sa lupa. Namataan ng Pag-asa ang nasabing bagyo 250 km silangan ng Tuguegarao, Cagayan. May taglay po yan na lakas ng hangin na aabot sa 65 km per hour at kumikilos sa bilis na 15 km per hour. Mamayang hapon o gabi, inaasahang magla-landfall ang bagyong Krising. Tatawirin nito ang extreme northern Luzon bago ito tuluyang lumabas ng Philippine Area of Responsibility bukas bandang hapon. Nagbabanta ngayon ang 1 hanggang 2 metrong taas ng daluyong o storm surge sa ilang coastal areas ng Batanes, Cagayan, Ilocos Provinces at Isabela. Base sa 8 a.m. bulletin, wind signal number 2 sa ilang bahagi ng Cagayan Valley Region, Ilocos Region at Cordillera. Signal number 1 naman sa ilang pangpanig ng Northern Luzon kasama ang ilang bahagi ng Central Luzon. Pinalalakas na ng bagyong Krising ang hanging habagat na siya namang magpapaulan sa natitirang bahagi ng bansa. Halos buong Luzon at Visayas po kasama ang Metro Manila at ilang panig ng Mindanao ay uulanin ngayong umaga base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible po ang heavy to intense rain sa ilang lugar. Magpapatuloy po yan at magiging malawakan pa bandang mamayang hapon o gabi. Maaaring makaranas ng torrential rains ang ilang lugar. Asahan po ang maulang weekend, partikular sa Luzon at halos buong Visayas. Tumutok lamang dito sa Balitang Hali para sa ilalabas na 11 a.m. bulletin ng Pag-asa, kaugnay pa rin po ng bagyong Krising. Nangangamba ang ilang pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange na masuspindi ang kanilang biyahe dahil sa bagyong Krising at habagat. Ang ilang pasahero naghahanda na magpalipas ng araw sa terminal. Sa ngayon, wala pang suspendidong biyahe. Sabi ng PITX, agad nilang iaanunsyo kung magkakaroon man ng kanselasyon. Posible pa rin umabot sa mahigit 100,000 pasahero ang dadagsa sa terminal ngayong Biyernes. Ipinagpaliban ang nakatakdasa ng pagpapakawala ng tubig kaninang umaga ng Magat Reservoir sa Isabela. Ayon sa Magat River Integrated Irrigation System, kaunti lang kasi ang dami ng ulan na naibuhos sa watershed kahit may mga pag-ulan na dulot ng bagyong Krising. Pero maging laging updated ang mga nasa downstream ng dam dahil hindi pa rin daw inaalis ang posibilidad na matuloy ang pagpapakawala ng tubig sa mga susunod na oras o araw. Sa pinakabagong monitoring ng Pag-asa, mahigit 184 meters na ang water level sa Magat. 190 meters ang normal high water level nito. Bunsod din ng panay na ulan nito mga nakalipas na araw. Malapit na rin sa kanilang normal high water level ang tubig sa Ambuklao, Binga, Lamesa at Ipo Reservoir. Beep, beep, beep sa mga motorista, may nakaamba na namang taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa estimate ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, batay sa 4-day trading, nasa 50 centavos kada litro ang nakikitang dagdag presyo ng gasolina, diesel at kerosene sa Martes. Ikalawang linggo na yan ang taas presyo sa mga produktong petrolyo. Ayon sa DOE, isa sa mga nakakaapekto riyan ang pulisiya sa taripa ni US President Trump. Ito ang GMA Regional TV News. Iba pang maiinit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Sumalpok sa isang puno sa Pagbilao, Quezon ang isang dump truck. Chris, anong detalye ng pangyayari? Connie, dumulas daw ang gulong ng truck matapos itong biglang pumreno. Ayon sa pulisya, nawala ng kontrol ang driver sa manibela nang dumulas ang gulong ng dump truck.
Dahil sa pagsalpok sa puno, humiwalay ang unang bahagi ng truck sa katawan nito. Naisugod pa sa ospital ang driver pero idineklara siyang dead on arrival. Ligtas ang kanyang kasama sa truck. Paalala po sa mga nagmamaneho, doble ingat lalo na ngayong tag-ulan na madulas po ang mga daan. Mabibilis sa balita tayo dito sa Region 1. Hulong ang isang tricycle driver dito sa Dagupan City matapos mahulihan ng iligal na droga sa buy-bust operation. Mahigit 100 gramo ng hinihinalang shabu ang nasabat na nagkakahalaga na mahigit sa 760,000 pesos. Aminadong sospek na nagbebenta siya dahil daw sa hirap ng buhay. Huli rin ang 15 anyos na kapitbahay ng sospek na nag-abot daw ng droga sa nagpanggap na buyer sa operasyon. Wala siyang pahayag. Dinala ang minor de edad sa kustodiya ng social welfare. Sa San Juan, La Union naman, arestado ang isang lalaki kasunod ng search warrant operation. Nakumpiska ang mahigit sa 1 gramo ng hinihinalang shabu at iba't ibang drug paraphernalia. Maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang sospek na wala pang pahayag. Bistado at umamin sa modus nila ang 3 naarestong babae sa Antipolo, Rizal. Namimeke po sila ng mga dokumento para makapangolekta ng pera. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Masdan habang kinakausap ng babaeng ito ang 56 anyos na babaeng residente sa barangay San Isidro, Antipolo, Rizal. Ang babae, may inabot na papel sa residente habang naghihintay sa gate ang 2 pa niyang kasama. Wala po silang kinakatok, bigla na lang po sila pumasok doon sa gate. Yung compound po namin ang pinasok niya. Pumasok doon sa compound at ang sabi, para daw doon sa batang 2 taon gulang na nalunod, kaya sila lumalapit ng tulong pandagdag para sa pagpapalibing. Kaya naalarma na kami. Meron silang dalang solicitation letter. Humingi ng tulong ang residente sa barangay. Hindi raw kasi ito ang unang beses na gumawa-gawa umano ng kwento at nameke ng papeles ang 3 babaeng suspect para mangalap ng pera sa mga residente roon. Yung unang punta nila para mag-solicit, para daw po yun sa basurero ng Barangay San Isidro na patay daw. Kaya nag-report yung complainant dito sa barangay, bumalik ulit doon sa complainant. At kasi yun, nakapagbigay ng pera nung una, halagang 40 pesos ang alam ko. Itong pangalawang balik niya, binigyan niya uli ng 30 pesos. Pero nawala din yung payong niya. Ayon sa barangay, nauna na umanong gumamit ng lumang death certificate ang mga suspect sa modus nila. Ngayon naman, ang gamit daw nilang panlinlang, peking solicitation letter. Ginawa nila yung letter. Tapos listahan ng mga tao na nagbigay ng pera. Pero ayon sa kanila, wala lang yun. Gawa-gawa lang daw nila yun. Arestado ang 3 babaeng suspect na edad 38, 37 at 23. Aminado silang 1 taon ang ginagawa ang ganitong modus dahil nila sa kakapusan sa pera. Umaabot daw sa 1,000 piso ang nakukuha nila minsan sa isang araw. Nangangatok lang po kami sa mga bahay-bahay po. Kung sino lang po magbigay, ay lang po. Nangangailangan lang po ako minsan po kasi hindi po sapat yung kinikita rin po ng asawa ko. 7 po kasi yung anak ko po, maliliit pa, wala po kasi trabaho yung asawa ko po. Pinambabayad lang po namin sa utang po. Kasi yung sahod po ng asawa ko, yun lang po yung pinakakain namin. Reklamong trespassing at estafa ang kinahaharap ng mga suspect na nakapihit sa Antipolo Component City Police Station. Inaalam pa ng mga otoridad kung may iba pang kasabwat ang mga arestadong suspect. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Maulang Friday, mga mare at pare. May big blessing na parating kay Sparkle Star at ex-PBB housemate Shuvi Etrata. Maraming salamat po. Malapit na pong mapatayo ang aking dream house. Wow! Because of PBB, I truly feel like a winner. Tabangan niyo po at dahil because of PBB, grabe guys, nagkaroon tayo ng teleserye with Kuya Ding Dong. So, abangan niyo po, Master Cutter. Yan ang back-to-back announcement ng Island Ate ng Cebu sa media conference ng Kapuso housemates ng PBB Celebrity Collab Edition. Dream come true para kay Shuvi na malapit nang simulan ang pagpapatayo ng bahay. Nagpapasalamat siya sa kabi-kabilang guestings at endorsements. May upcoming project din siya with primetime king Ding Dong Dantes at Kapuso third big placer Charlie Fleming.
Magkakaroon din daw ng movie project sina Shuvi at Charlie. Kaya ako maging emotional, pero parang ngayon lang po nag-sink in din yung magiging big winner po. Salamat po sa tiwala. Si Kapuso Big Placer Mika Salamanca naging emosyonal sa MediaCon dahil sa kanyang life-changing experience sa PBB. Si second Big Placer Will Ashley at Dustin Yu na parehong nalink kay kapamilya housemate Bianca De Vera, looking forward na magkatrabaho silang tatlo. Na-inspire daw na maging better persons dahil sa stories ng housemates, si fourth Big Placer AZ Martinez, gayon din si Vince Maristella. Sabi naman ni Michael Sager at Josh Ford, memorable ang naranasan nilang nominations at evictions dahil sa naramdaman nilang mixed emotions. Present din sa MediaCon si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at iba pang opisyal ng Sparkle GMA Artist Center. Ribs o tadyang ng mga tao ang mga buto sa dalawang sako na nakuha dito sa Taal Lake kahapon ayon sa Department of Justice. Sabi din ng PNP Forensic Group, may sinusuri na silang sample mula sa lawa na hinihinalang galing sa tao. Narito ang aking report. Makikita sa kuwang ito ang tila mabigat na bagay na iniaangat mula sa Taal Lake. Naroon mismo ang mga kawani ng PNP Scene of the Crime Operatives o SOCO. Isinaka ito sa bangka at saka dinala sa staging area. Pagdating, binuhat ang mga ito papunta sa sasakyan ng SOCO. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, 4 na sako ang nakuha. 2 ay may lamang mga buto at ang 2 ay puro pampabigat. May nahanap sa Taal Lake na human remains in the area pointed to us by our sources that were also identified by Totoy. Ribs na. Yung tadyang na. Yung ribs ng tao nakita. Nakuha ang mga ito sa lugar na itinuro ng mga source na kinumpirma umano ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan alias Totoy. Yung nahanap sa quadrant na yon sa Taal Lake is a positive indication that he knew what he was talking about. Talagang graveyard to eh. It's actually the graveyard within the lake eh. Sa inilabas ng Philippine Coast Guard na kuha ng underwater ROV, makikita kung gaano katindi ang burak sa ilalim ng lawa. Sa kuha namang ito, malinaw na makikita ang isang tila sako. Makikita rin sa isang video kung paano nabubulabog ng ROV ang burak. Bahagi raw ito ng testing para malaman kung gaano dapat kataas ang drone mula sa lake bed para hindi nito mabulabog ang makapal na burak. Ayon sa PNP Forensic Group, 71 sample na ang kanilang nakukuha. 6 daw sa mga ito ang suspected human origin. Ang OIC ng DNA Laboratory Division, aminadong malaking hamon ang pag-extract ng DNA sa mga sample dahil sa pagkakababad sa tubig ng Taal Lake. Sa amin naman po, sa forensic group, regardless kung mahirap yan o wala yung posibilidad na wala kami makuha, i-examinin po namin yan. May mga pinahukay namang labik ng Department of Justice sa public cemetery sa Laurel, Batangas. Ayon sa sepulturero roon, galing daw ang mga labi sa Dakolo Funeral Services. Sabi ng manager ng punerarya, magkakaibang buwan pinakuha sa kanila ang mga katawan sa boundary ng Laurel, Calaca at Lemery. Yun nga po sir, mga tapod lang po. Tapos may mga tama ng barel. Saan po? Laging ulo. Tapos nakatali ang mukha. Yung iba po. Pero hindi na raw matandaan ng punerarya kung anong taon ito at wala rin daw silang hawak na record. Ano pong re-record ko? Kasi walang ID, walang tato, ang mukha pagana hindi na makilala, bulok na, wala po talaga. Tapos lagi po silang lahat nakabrief lang. Nung wala raw kaanak na nag-claim sa mga katawan, nagpaalam na raw siya sa pulisya na ipalibing ang mga ito. Ayon kay Rimulya, ang mga pinahukay na labi sa public cemetery sa Laurel ay mga katawang lumutang umano sa Taal Lake noong 2020. Posibleng may kaugnayan daw ang 3 bangkay sa Isabong at iba pa sila sa 34 na nawawalang sabongero. Base sa impormasyon nila, may 3 nawala sa Lipa noong 2020, kabilang ang isang babae. Isa raw sa mga nakuha ang nakitang posibleng babae. Kasama sa pahayag niya yan, na in Lipa, there was a pregnant woman. Parang yun ang nakikita namin na possibility. Kasi pag dudugtungin mo yun, tapos meron pang ibang telltale signs, but I cannot reveal to you now. But there was a telltale sign where he said that
that is probably the people who were picked up and killed in Lipa, from Lipa. Nagtanong ang GMA Integrated News sa pulisya para hingin ng record ng mga naturang katawan. Pero ang hepe ng local police, hindi raw magpapa-interview dahil wala siyang otoridad magsalita. Meron din dapat record ang Office of the Civil Registry ng mga inililibing sa bayan. Yung pong aming record nga po niyan, sa lakas po ng Bahang Christine, ang aming pong munisipyo na pasok ng baha, nadali po yung aming record. Base sa paglalarawan ng taga-punerarya, natuntun namin sa tulong ng mga residente ang isang site na sinasabing pinagkuhanan ng mga bangkay. Tri-boundary ang lugar ng bayan ng Calaca, Laurel at Lemery. Sabi ng isang residente roon na humiling na huwag ipakita ang kanyang mukha, marami na raw nakitang bangkay sa bangin. Mga 3 o 4 daw nakita niya noong 2021 hanggang 2022. Hindi raw niya masabi kung konektado ang mga bangkay sa missing Sabongero. Yun po yung mga binabaril lang na parang pinagbibinta mga adik. Yun ang tansya nyo. Wala ba dyan yung sinasabing sabongero? Hindi po na ano po yung mga sabongero dito. Hindi nyo alam. Tingin mo sabongero ba yun? Hindi po. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Makibalita po tayo sa GMA Regional TV para sa epektuhan ng masamang panahon sa Visayas at Mindanao. Cecil, may binaharaw dyan sa Cebu City na nagkulay gray pa ang tubig. Oo, Connie, nangyari yan sa Barangay Pardo dito sa Cebu City. Hinala ng mga residente, posibleng galing sa isang quarry site ang kulay gray na bahang rumagasa sa kanilang lugar. Pinasok pa nito ang ilang bahay. Wala pang pahayag ang quarry site. Abot hanggang dibdib naman ang baha sa Barangay Mabolo. Kinailangan ng gumamit ng lubid para i-rescue ang ilang residente. Sa Mandawi, Cebu, mga bangka naman ang ginamit para saklolohan ang ilang residente na stranded. Sa Talisay City naman, inanod na ng baha ang ilang nalubog na sasakyan sa Barangay Bulacau. Stranded naman ang ilang motorista kahapon dahil sa pagguho ng lupa sa Barangay Lagtang. Nadaraanan na ito sa ngayon kasunod ng clearing operations. Hindi epekto ng bagyong Krising ang masamang panahon dito sa Cebu, kundi ng hanging habagat. Update naman tayo sa lagay ng panahon sa iba pang panig ng Visayas. Mula sa Bacolod City, may ulat on the spot si Adrian Priatos ng GMA Regional TV. Adrian? Yes, Cecil, mga kapuso, wala mang direktang epekto ang Tropical Storm Krising dito sa amin sa Bacolod City, subalit ramdam pa rin ang malakas na hangin sa coastal areas at communities. Sa probinsya ng Antique naman, mga kapuso, unti-unti nang humuhupang baha pero apektado pa rin ang 13 sa 18 bayan doon. Mga kapuso, umabot sa mahigit 3,300 na pamilya o mahigit 12,000 na individual apektado ng pagbaha at landslide bunsod ng malakas na pag-ulan. Mga kapuso, 2 taong patuloy na pinaghahanap sa bayan ng Sebaste matapos umanong tangayin ng malakas na tubig sa ilog. Nagsagawa na ang LGU at DPWH ng clearing operation sa mga kalsadang hindi madaanan. May mga food packs na rin ipinadala ang DSWD sa mga apektadong pamilya doon. Mga kapuso, sa Iloilo City makitang malakas ang hangin sa shoreline kaya naghahanda rin ang kanilang LGU doon. Kagaya sa Iloilo, mga kapuso, dito rin sa Bacolod City ay patuloy pa rin ang pag-ulan at malakas na hangin. Subalit, hindi nagpapigil ang mga kapuso nating mangingisda na magpalaot upang may makuhang pagkain mula sa dagat at hindi maapektuhan ang kanilang pangkabuhayan. Cecil, mga puso, ayon sa Pag-asa, posibleng maranasan ang malakas na ulan at hangin sa ilang bahagi ng Aklan at maging sa Capiz. Kaya paalala ng Pag-asa, mga kapuso, maging alerto sa posibleng pagbaha o landslide. Cecil, yan munang latest mula rito sa Bacolod City at Negros Occidental. Maraming salamat, Adrian Priatos ng GMA Regional TV. Kabilang sa mga venue para sa NCAA Season 101 ang Rizal Memorial Coliseum sa Maynila. Inanunsyo yan ng Philippine Sports Commission na kinumpirma naman ng Management Committee ng Season 101. Hindi pa sinasabi kung ano ang mga event na idaraos sa Rizal Memorial Coliseum. First time huli ito matapos ang 2 dekada. Ayon sa PSC, idadagdag din bilang demo sports sa susunod na season ang gymnastics, boxing at weightlifting.
Nilalamo ng malaking apoy ang isang pamilihan sa Al-Qut, Iraq. Pilit iyang inaapula ng mga bombero. Ayon sa health authorities ng lungsod, hindi bababa sa 69 ang nasawi. May 11 pa na nawawala. May ilan pang katawan ang hindi pa nare-recover dahil natabunan ng debris ng gusali. Hinihinalang nagsimula ang apoy sa palapag kung saan may mga panindang pabango at pang cosmetics. Ipinag-utos na ng Iraqi Prime Minister ang malalimang investigasyon sa insidente. Wala pang isang linggo nang magbukas ang nasabing pamilihan. Malaki raw ang tsansa na mananatili kay Senador Cheese Escudero ang liderato ng Senado sa 20th Congress. Majority raw kasi ng mga senador ang boboto sa kanya ayon kay Senador JV Ejercito. Balitang hatid ni Maki Pulido. Higit isang linggo bago magbukas ang 20th Congress, halos tiyak ng mananatiling Senate President si Senator Cheese Escudero. Ayon kay Senate Deputy Majority Floor Leader JV Ejercito, sa tansya niya 17 o 18 ng senador ang pumirma para suportahan si Escudero, lampas sa 13 kailangan para maging Senate President. Pumirma ako, nasa 14-15 na eh. Mas alam nila na SPG has the numbers, kaya mas madadagdagan pa yan. Inaayos na rin kung ano-anong komite ang mapupunta sa susuporta sa kanya. Pero prioridad ayon kay Ejercito kung sino man ang may hawak na ng pwesto. Sa 41 Senate committees, 6 ang pinamunuan ng 5 senador na graduate na o natalo noong eleksyon. Equity of the incumbent, hindi ko lang alam doon sa mga newly elected kung nakausap na nila si SPGs about the committees. Basta kami stay put lang. Tiyak na rin questionin ni Senator Bato de la Rosa kung pwede bang itawid mula 19th Congress ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Balak niya itong gawin sa plenaryo ng Senado o kahit sa mismong impeachment court. I will ask the Senate if, again, the Senate of the 20th Congress is willing to be bound by what the Senate of the 19th Congress has started. We have to settle the issue of jurisdiction. Sa informal meetings daw ng ilang senador, sabi ni Senator Joel Villanueva na pag-usapang sa August 4 sisimula ng impeachment trial o isang linggo pagkatapos ng State of the Nation address ni Pangulong Marcos. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. May Jeju holiday sina Sparkle stars Ruru Madrid at Jeff Moses. Kabilang ang Sparkle actors sa campers na inimbitahan sa regional content trip ng isang brand sa Jeju Island, South Korea. Attendees din ng 4-day event ng ilang VIPs, celebrities, media publications at influencers all over Southeast Asia. Todo excel naman si Ruru sa camp activities, lalo na nang maka-bullseye siya sa archery. Sumabak din ng boy sa high-intensity interval training, soccer at leather making. Sa huli, nagsalo-salo ang camper sa good food at nag-jamming sa campfire. Kamustahin na po natin ang lagay ng panahon sa Ilocos Norte. May ulat on the spot si JP Soriano. JP? Connie, nakataas ang gale warning dito sa probinsya ng Ilocos Norte at ipinagbabawal nga po ang paglaot sa mga coastal barangays gaya po rito sa ating kinalalagyan at nakaabantay po ang mga otoridad sa anumang posibilidad na mga pwede mangyari. Pero nagdarasal nga po ang mga taga rito na hindi na ito singlakas kagaya ng mga nagdaang bagyo gaya ng Egay at Lawin kung saan nga ho nagkaroon ng storm surge at binaha ang ilang coastal barangay. At Connie, sa mga oras na ito, tumigil lang saglit yung ulan pero pabugso-bugso yung malalakas na ulan dito sa lugar at malalakas nga po yung alon dito sa tapat po ng West Philippine Sea sa barangay Kauwakan, Lawag, Ilocos Norte. Dahil sa bagyong Krising, nakataas nga po ang storm signal number 2 sa Ilocos Norte at Ilocos Sur. Ibig sabihin po, delikado para sa maliliit na bangka ang maglayag sa dagat. Di man binaha at nakaranas ng storm surge ang mga coastal barangay sa probinsya ngayon, apektado po ang kabuhayan ng mga mangingisda na ilang araw nang hindi makalaot. Sa buong magdamag, makulimlim at pabugso-bugso sa Lawag, Ilocos Norte ang ulan, kabilang na po kaninang umaga. At isa nga po sa mga binabantayan ng mga otoridad sa tuwing may bagyo ay ang Padsan River dahil noong July 2023 ay tumaas ang antas ng tubig ng ilog dahil sa bagyong Egay. Dahilan para bahain naman ang maraming sityo at katabing barangay. Sa official social media page ng probinsya ng Ilocos Norte, pinag-iingat po ng mga taga-probinsya o mga taga-City Hall o provincial office
ang mga kababayan nila dahil sa red rainfall warning kaninang umaga na indikasyon ng posibleng pagbaha sa flood-prone areas o yung mga madalas bahain. Pero sa ating pagtatanong sa local officials dito, wala namang mga reported pa na mga flash floods at pagbaha. At naghahanda nga po sila para sa posibleng anumang development at talagang ready po yung mga barangay dito para kung sakali po magkaroon ng preemptive evacuation ay handa pong lilikas yung mga kababayan nila. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Connie. Maraming salamat, JP Soriano. Handa raw magsampa ng reklamo si dating NCRPO Chief Jonel Estomo laban kay Julie Dondon Patidongan kung hindi babawi ni Patidongan ang pagdawit sa kanya sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Balita natin ni June Veneracion. Sa pagharap ni Julie Patidongan alias Totoy sa Napolcom noong Lunes, isa sa mga idinawit niya sa kaso ng mga missing sabongero, si dating NCR Police Chief Jonel Estomo. Si General Estomo, siya ay membro ng ALPA. Pag sinabing ALPA, kasama siya sa hatian na tag 70 milyon. Isa yan na nag-udyok kay Mr. Atong Ang na, boss, patayin mo na si Dondon Patidongan para matapos na yung problema mo na yan. Git ni Estomo, puro kasinungalingan daw ang pinagsasabi ni Patidongan. Kailangan daw bawiin ito ni Patidongan dahil kung hindi, ay sasampahan niya ito ng reklamo. Dapat daw mag-public apology sa kanya si Patidongan. Pag-interview siya ulit, tapos linisin yung pangalan ko. Siyempre, nasaktan ako, nakakalagkad ang pangalan ko. Kailangan niya gawin yun para marinig ng taong bayan na hindi nagsinungaling siya. Walang maisip na dahilan si Estomo bakit nadamay siya sa kaso. Hindi naman daw niya kilala si alias Totoy. Si Atong Ang naman ay isang beses lang daw niya nakita. So, maapektuhan yung investigation ni alias Totoy na yan. Kasi kung ano na lang mga tigsasabihin niya na hindi naman totoo. Inilabas ni Estomo ang sertifikasyon mula sa Pitmaster Foundation na nagsasabing hindi siya trustee o opisyal ng korporasyon at wala siyang kaugnayan sa business activities o operasyon ito. Ang Pitmaster Foundation ay charitable organization ng gaming company na Lucky 8 Star Quest na pagmamayari ni Ang. Sa bagong panayam ng GMA Integrated News, sinabi ni Patidongan na bakit daw siya magbibigay ng public apology gayong wala naman siyang kasalanan. Tanong pa niya sa pinakitang sertifikasyon ni Estomo na hindi ito konektado sa Pitmaster Foundation ni Atong Ang. Bakit aniya galing doon ang sertifikasyon? Dapat daw ay sa Lucky 8, ang gaming company na pagmamayari ni Ang. Bakit ako maghingi ng public apology? Wala naman ako kasalanan sa kanya. Sinabi ko lang naman, nakasali siya sa ALPA. Hinihingan pa ng reaksyon dito si Ang. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito na ang mabibilis na balita. Sugatan ng isang motorcycle rider ng isang ride-hailing app at kanyang pasahero matapos mahitan run ng isa pang motorsiklo sa bahagi ng EDSA sa Makati. Sugatan ng isang motorcycle rider ng isang ride-hailing app at kanyang pasahero matapos mahitan run nga. Ayon sa rider, biglang nag-overtake sa kanilang motorsiklo kaya sila natumba. Binigyan ng first aid ang dalawa bago dalhin sa ospital. Nagdulot ng mabigat na daloy ng trapiko ang nangyaring aksidente. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng nakabanggang rider. Nasunog ang isang oil tanker sa barangay San Antonio 2 sa San Pablo, Laguna. Nadamay pa ang isang vulcanizing shop. Naging pahirapan ang pag-apula sa sunog dahil sa lakas ng apoy. Nagdulot yan ng pagbigat sa trapiko. Iniimbestigahan ng sanhi ng apoy at halaga ng pinsala. Hindi ang buong savings o perang nakaimpok sa bangko ang kakaltasan ng 20% tax sa ilalim ng bagong batas, kundi yung interest income lang o yung tinutubong interest ng savings product. Ayon sa Department of Finance, sa bisa ng Capital Markets Efficiency Promotion Act na epektibo simula nitong July 1, ginawang isa na lamang ang interest income tax rate o antas ng buwis sa lahat ng deposit product. Kahit gaano pa katagal ang maturity period nito. Sakop ng deposit product ang regular savings at yung naka-time deposit. Sabi ng DOF,
Sa bisa ng bagong batas, ginawa lang fair o patas ang tax system. Hindi tulad noon na may mas mababang tax rate o exemption ang mga naka-time deposit na mas matagal ang maturity. Pabor lamang daw yan sa mga may kaya na hindi galawin ang kanilang pera ng mas mahabang panahon. Mananatili namang tax exempt ang interes sa savings product ng Pag-ibig, SSS at GSIS. Matagal na, may 20% yan, hindi bago yan. 1998 pa ho yan. Yan ang ginawa doon sa SEMEPA, tinanggal lang yung exemption ng mga mayayaman na 0.4% ang meron long-term savings. Ito ang GMA Regional TV News. Nag-brownout sa 6 na bayan at lungsod sa Cotabato dahil sa malakas na hangin at ulang dulot ng habagat. Ayon sa ulat ng Cotelco, natumba ang isang puno ng abokado sa gitna ng masamang panahon at tumama sa power line sa barangay Patadon sa Kidapawan City na naging sanhi ng pagkawala ng kuryente. Bukod sa Kidapawan, nawalan din ng kuryente sa Makilala, Matalam, Kabakan, Carmen at Banisilan. Inabot ng 4 na oras bago nasimulang maibalik ang supply ng kuryente sa ilang lugar. Nagkaroon ng flash flood sa ilang bahagi ng Umingan dito sa Pangasinan. Kwento ng isang residente, biglang tumaas ang baha kasunod ng pag-ulan kagabi. Pinasok na rin ng tubig ang ilang bahay sa bayan. Sa ilang lugar tulad sa Belisario Street, abot baywang ang tubig. Bagyong Krising po ang nagpapaulan dito sa Pangasinan ayon sa Pag-asa. Mas mabilis na raw ngayon na nakakapaghanda ang DSWD ng relief good packs para sa mga maapektuhan ng kalamidad. May ulat on the spot si Darlene Kai. Darlene? Connie, kagagaling lang ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa National Resource Operations Center, NROC ng DSWD sa Pasay City. Sabi ng Pangulo ay nakahanda naman daw ang gobyerno na tugunan yung mga maaapektuhan ng bagyong Krising. Pinasilip ng DSWD sa Pangulo ang fully automated production ng family food packs dito. Higit 20,000 food packs ang nagagawa rito kada araw ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian. Malayo raw yan sa dating 5,000 hanggang 10,000 food packs na dating nagagawa rito. Sabi ng Pangulo, ang maganda sa bagong makinarya ay mas mapapabilis at mas mapapaganda ang paghahanda ng relief goods. Bukod sa mga pagkain, mayroon ding ipinamimigay ang DSWD na sanitation kit, cooking materials at water filtration kit. Sinubukan pa ng Pangulo na inumin ng tubig mula sa filtration kit. Narito ang pahayag ng Pangulo. Ang report ng DSWD sa akin, sa ngayon, ang naka-storage sa atin ay 3 milyon na relief goods na pack na pwede nating ibigay. So, siguro sapat naman yun kung kahit ano pang mangyari. Connie, ayon sa Pangulo at kay DSWD Secretary Gatchalian, naka-preposition o nakaantabay na yung higit 3 milyong family food packs sa iba't ibang mga lugar sa Pilipinas na naaapektuhan at posible pang maapektuhan ng bagyong Krising. Ang mga manggagaling dito sa NROC sa Pasay City ay yung mga dadalhin daw sa iba't ibang mga lugar sa Luzon. Yan yung latest mula rito sa Pasay City. Balik sa'yo, Connie. Maraming salamat, Darlene Kai. Abisala Encantadix, ang pinuno ng Adamya na si Nunong Imaw, aba, nagbibigay na rin daw ng love advice. Paano ko po ba malalaman kung siya na ang tamang tao para sa akin? Unang-una, nagbibigay sa iyo ng kapanatagan sa pag-iisip ang taong yon. O diba, may payo na rin si Imaw sa mga problema sa pag-ibig ng Encantadix. Yan ay sa pamamagitan ng kanyang online exclusive segment na Sangre, Dear Nunong Imaw. Abangan ng iba pang advice raw ni Imaw tuwing Huwebes sa social media account ng Sangre. Sa Sangre episode naman kagabi, ni-reveal na may healing power na rin si Tera Bianca Umali. Inaabangan ng series mapa TV man o online. Umabot na sa 800 million ang views ng Sangre sa social media platforms. Bilang pasasalamat ng production team, may Sangre fan event sila sa Sunday mula 10 a.m. hanggang 5 p.m. sa Gateway 2 sa Quezon City. At
Libre po yan. Samantala, sa mga susunod na oras na nga inaasahang magla-landfall ang bagyong Krising. Ayon sa Pag-asa, mamayang hapon o gabi, posibleng tumama ang sentro ng bagyo sa Cagayan o sa Babuyan Islands. Tatawirin po nito ang extreme northern Luzon bago lumabas sa Philippine Area of Responsibility. Base sa 11 a.m. bulletin, namataan ang bagyong Krising 195 km silangan ng Tuguegarao, Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 75 km per hour. Nakataas ngayon ang wind signal number 2 sa Batanes, Cagayan. Kasama po ang Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Kalinga, northern at central portions ng Abra, eastern portion ng Mountain Province at ng Ifugao, buong Ilocos Norte at northern portion ng Ilocos Sur. Signal number 1 naman sa Quirino, Nueva Vizcaya, mga nalalamig bahagi ng Mountain Province, Ifugao at Abra, buong Benguet, natitirang bahagi ng Luzon o ng Ilocos Sur, buong La Union, northern portion ng Pangasinan at ng Aurora at northeastern portion ng Nueva Ecija. Ito po ang Balitang Hali. Mag-ingat po tayo sa bagyong Krising. Bahagi po kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Cizon. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Live mula rito sa Batangas, Rafi Tima po para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.